Tungkol ito sa pahayag ni Senator Tito Soto sa kumakalat na naman na kudita na baka biglang mapatalsik siya sa pwesto as Senate President. Senate President Tito Soto on kudita rumors against him. Sabi niya, I heard, as always, I serve at the pleasure of my peers. I uphold and follow the Constitution. I leave everything to God's plan. I trust His heart. Wow, ang gandang pakinggan, ano? Yung pinapakita niya na malapit siya sa Diyos, nagtitiwala siya na kung ano man mangyari sa kanyang Senate presidency, bahala na ang Diyos. Which is correct naman. Kasi sa buhay natin, lahat ng nangyayari sa buhay lalo na sa buhay ko, I believe, nakaprograma na yan. The path of the righteous are all directed by the Lord. Parang ganon. Kung totoong na-surrender na ang buhay sa Panginoon, siya nang bahala. Kasi surrendered life na eh. So, lumalabas, si Senator Soto sa kanyang payag nito is total niya nang isinorender ang buhay niya sa kalooban ng Panginoon. Sana totoo. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, pangatlong kudita rumors na naman ito. May nabasa akong post, sabi ni Senator Lacson na wag nang palitan ang Senate President. Ang daming ang problema ng bansa. Uunahin nyo pa yan? Ang back to you na tanong. Ang daming problema ng bansa. Tapos, impeachment ba ni BP Sara ang inuuna? O di, gano'n lang din. That's part of politics. Kasi, sino bang nagsabi? Si Senator Franklin Drilon, ex-Senator Franklin Drilon. Kapag, sabi niya, napalitan ang Senate President, wala na. Taob na ulit ang impeachment trial ni BP Sara. Ibig sabihin yung taob, kasi pwede daw na pwede daw, sabi ni Senator Lacson, kung may majority among the senators, 13, magsabi na hindi ituloy ang trial, pwede daw. I don't know, constitutional duty naman ng mga senador na mag-convene as impeachment court. So, hindi ako pabor sa botohan lang, may 13 na bumoto, hindi na nila i-trial si BP Sara. Ayoko nun. Gusto ko matuloy na ang trial ni BP Sara. Gusto ko na magbotohan na para once and for all, matuldukan na itong impeachment na ito. Kasi kung, magbotohan ang mga senador dahil bago na, example, Senate President si Escudero na. 13 senators ang bumoto sa kanya, di majority na yon. So yung 13 na yon, pwedeng bumoto na hindi i-convene ang impeachment court. Pwede yun. Sa kadahilan ng ganito, pwedeng sabihin, hintayin muna natin ang desisyon ng Supreme Court sa mga petisyon na nakabinbin doon tungkol sa constitutionality ng House Committee on Justice proceedings. Kasi fishing expedition, pwedeng mga ganong rason ba? Kaya, sana matuloy na. Okay, dito tayo sa anong posibilidad na magkaroon ng kudita na this time maging successful na. Yung pinaka-latest, ang naging problema lang daw, I'm not sure gaano katotoo, enough numbers na, meron ng enough numbers, 13 plus na.
hindi sila nagkasundo sino ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang gusto ni Senator Cayetano, si Marcoleta pa rin ang chairman. Eh yung mga ibang members ng majority na kumabilang kampo, hindi sila pumayag na si Marcoleta ang chairman. Kaya back out sila, kaya hindi natuloy. So ngayon, makaibalik lang nila yung issue na yun kasi ang gusto nila na maging chairman sa Blue Ribbon Committee ay si Senator Cayetano, Alan Peter. Kasi ang Senate President si Senator Ligarda. Nako, baka matuloy na ngayon. Kasi nakikita ko talagang si Senator Ligarda na opinion ko lang ito, I might be wrong. Napurnada na rin siya sa panggigipit ng Administrasyong Marcos sa kanyang anak na si Congressman Libiste. Kung ano-anong binabato sa batang kongresista, kinasuhan na. Palagi ko, hinog na ang bunga para si Senator Ligarda kumabilang kampo. Kasi yung siyam na minority, meron ng siguradong tatlo na anytime lilipat. Sino yan? Magkapatid na Bilyar at saka si Senator Pia Cayetano. Nakahanda yan anytime. So, kailangan lang nila ng isa. Sino yung pang 13? Senator Loren Ligarda. So, ano ngayon? Ay, salamat naman kay Senator Soto na ipinasa kami na si Diyos. Totoo ba o medyo tanong? Natataranta na ba siya? Aburrido na ba siya? I don't know. Basta ang payag niya is, I leave everything in God's plan. I trust in Him. Ano ba yung sinabi niya? I trust His heart. Oh. So, good luck po, Senator Soto. Sana mapanatili niyo ang inyong pagiging Senate President. Kung hindi, pasensyahan na lang. Kawawa mga congressmen. Congressmen will vote against Sara Duterte tomorrow, not knowing who the administration will field as president. Everybody looks unwinnable against Sara now. But can you imagine if their candidate is Risa Hontiveros? Even Robin Padilla will win against Risa. Even Basti Duterte will win against Risa. Even Bongo will win against Risa. Kahit John Vic, kung John Vic man ang kandidato ng admin, tatalunin ni Robin Padilla, tatalunin ni Basti, tatalunin ni Bongo. So, anong gagawin ng mga kongresista? O, ito pa. Tapos, PDP, yung partido ng mga Duterte, PDP already said, any congressman who votes against Sara will never be welcome pag nag-start na mag-jump ship sila. Nabasa ko yung official statement ng hindi nila tatanggapin ang mga kongresista na papasok sa PDP, itong mga kongresista na bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara. Tapos they will field pa somebody to run against them. Ako baka pumayag na ako tumakbo sa Leyte. Oh, ito pa, another. Tapos Iglesia ni Cristo will surely vote against them. The Iglesia ni Cristo vote makes a life-changing difference in many cities and towns. Ang hirap ng kalagayan ng mga kongresista dahil kahit sila alam naman nilang walang viable candidate against Sara, and whoever will replace her if it comes to that.
pray for your congressman this Sunday. So, agree ako dito sa post na ito ni Kipicho. Kawawa ang mga kongresista. Ano ba yung kanta? Torn between two lovers? Ang pagpipilin, ano ba? Papanig ako sa administrasyon at mag-enjoy ng benefits, pundo for the remaining 2 years ng Marcos Jr. administration, or humiwalay na ako sa administration ngayon, bahalang walang pundo, basta sa 6 years pag presidente ni VP Sara, doon na lang ako babawi. Yun ang ngayon ang pinagpipilian eh. It appears na parang maraming kongresista na pipiliin nila itong remaining 2 years ng Marcos Jr. administration dahil sayang naman yung milyon-milyon na pondo na matatanggap nila. So, ganyan talagang buhay. Lahat ng gagawin natin ay may consequences. Tama, yung gumawa ka ng masama, aani ka ng masamang karma. Gagawa ka ng mabuti, aani ka ng mabuting karma. Palaging dalawa yung karma, good and bad karma. Naranasan ko na yan. Naranasan ko nung una, bata-bata pa ako sa serbisyo sa buhay. Ang dami kong ginawang masama. Grabe naman yung mga masasamang nangyari sa buhay ko. Kaya lang nung isinorender ko na ang buhay ko sa Panginoon at sumunod na ako sa kalooban niya, gumawa na ako ng mabuti. Ito, sunod-sunod naman, halos hindi na mapigilan ang mga magagandang nangyayari sa buhay ko. So, ganyan lang yan. So, bukas, botohan na. Mayroong political analyst na nagsabi, marami daw magkakasakit na kongresista bukas. Ibig sabihin, mag-a-absent para hindi masyadong maipit. Kasi kung mag-absent, well, I don't know kung mabibigyan pa rin sila ng pundo. Ang mga mag-absent bukas na hindi klarong bumoto ng yes, pabor sa impeachment, palagi ko hindi naman masyadong pag-initan ng Sara Duterte admin. Hindi nga sila bumoto eh. Ang delikado, yung lantaran na boboto ng yes sa impeachment. And again, sa aking opinion, sobra na sa 106 yung required na 1/3 vote, meron na. Kaya tuloy na yung impeachment case, iakyat sa Senado at tuloy na yung impeachment trial. So, yung nabasa ko na post ng Point of the Nation, o basta isang napakagandang article, sabi doon is, the House has the articles of impeachment, but Sara Duterte has the Senate math. Bakit math? Impeachment is just a numbers game. Plus minus lang yan. Siyam lang ang kailangan na senador ni VP Sara para manalo. Paano mo computing yung siyam? Di yung 9 minority senators, yun na yun. Ganun lang kasimple. 16 ang kailangan ng administrasyon para makonvict si VP Sara. 15 lang yung kanilang majority black senators. So, paano sila mananalo? Kaya nga, ganun lang kasimple. Sara Duterte has the Senate math. House? Yes, kahit 300 pa na House members ang boboto sa impeachment ni VP Sara, no problem. Because what matters
are the numbers in the Senate.